Hello sa iyo, this is Jesse again, and in this particular video, ituturo ko sa inyo ang async and await ng JavaScript. So dito malalaman nyo kung paano siya i-code at ikukumpara natin siya sa mga promises ng JavaScript. So kung ready ka na, let's get started. Okay, so async and await. Dalawang keywords ng JavaScript para sa asynchronous programming, and usually ginagamit to for promises. So to get started, nag-create lang ako ng function. Yung name is checkData, ga-accept ng string ng name, and then nag-create ako ng isang variable na nakalagay doon yung promise na class na may resolve and reject na callback. And then, meron tayong variable ng message. And then, may conditional statement tayo na if-else. Kapag message yung name, or kapag yung name is Jesse, mare-resolve siya. So, this is just an example lang po. And then, kapag ibang pangalan is rejected. So, usually kapag promise, no, we will be using then and catch. Or if ever that meron tayong chaining of then, pwede yun. Diba? Mahaba yun usually. So dito lang, ginawa ko lang is isang then. Console log lang natin yung data kapag resolved. Kapag rejected is, for example, error siya, then console log lang natin. So, call natin yung function, check data. And then, lagay ko yung pangalan. Then, yeah. So, resolve. Kapag ibang pangalan, for example, Mark, no data for Mark. So, kapag ganyan, ganito yung usual na promise, no? Then and catch, and then multiple then, pwede. So, kapag gagamitin natin si async and await, iba yung structure niya. So, keyword is async. Lagay natin sa function. And then, hindi na tayo magde-then and catch. Ang gagawin natin, lagay natin sa variable. Await natin yung promise na variable, which is isang promise or result. Okay, so ayan, so ang gamit nito is wait niyang ma-resolve or ma-reject yung promise. Okay, so after nyan, console log natin yung result. Okay, no data for Mark. So kapag Jesse, there is data for Jesse. Pero kapag ibang name, katulad kanina, error siya, tsaka naka-red. So kapag gusto natin makatch yung isang async await na wording, so ganito lang yung gagawin natin, no? I-wrap natin sa try catch. So ang gamit ng try catch is titignan niya usually yung sa loob ng block niya, yung code na possible na magkaroon ng error or mag-throw ng error. And then sa catch block, meron tayong error na parameter. And then kapag nag-error, solve lang natin yung error. Okay? So, yun, wala nang red. Pwede pa natin lagyan ng iba pang routine ng code dito, no? So, ito, sample lang naman. So, ganito yung sa async await. Usually, nasa function siya. And then, bago siya mag-keyword na function. And then, yung await, since yung promise na variable isang promise,
So, ito yung pwede nating lagyan ng await na keyword bago yung promise mismo. Okay? So, ganun lang siya. Kapag nilagyan natin sa timeout to, hindi to display, no? Hihintay niya yung asynchronous na call ng promise. So, gawin naman natin yung real-time na pagtawag ng API, no? So, close ko lang to. And then, create lang ako ng function. Ang gagawin natin is, create tayo ng function na may fetch, which is isang promise din. So, function na get users. And then, ilagay natin sa variable yung promise, which is yung fetch. So, gagamit tayo ng API. At gagamitin natin is yung JSON placeholder. So, ito yung link niya. And then, sa baba, sa resources, yung users. Ito yung gagamitin natin. So, copy natin yan. And then, ilagay natin. Tinuro ko rin tong fetch. So, if you want to further learn about the fetch, so, ayan, check nyo lang dyan sa aking mga videos. And then, usually, no, kapag ganito, mag-get tayo ng data. So, since promise yung i-return ng fetch, so, ganito yung mangyayari. Then, tapos callback function, yung response. And then, so sa response na yan, magre-return tayo ng promise, which is gagawin natin JSON yung ating response. So, ganyan usually ang fetching, no? So, itong response.json na function, magre-return niya na promise. So, kapag promise nga ulit, pwede natin i-chain yung pwede pa tayo mag-add ng then. So, ito na yung real data. Yan. Console log lang natin. And then yan. And then kapag may error, so usually ganito yung ginagawa natin. No? May catch block. Catch na callback function. So, i-try natin. Okay, so, punta natin to. And then, move na. So, get user. Trigger natin. So, successful yung ating fetching. Ito yung data from the API na ginamit natin from JSON placeholder. Kapag ka may error, so mag-error lang yan. And mapupunta siya dito. So, gagawin natin is, gagamitin natin yung async await instead of puro din na promise. So, ganun pa rin katulad kanina, may async sa function. And then, hindi na natin kailangan to. And then, ang gagawin natin is await bago mag-fetch. Since ito magre-return ng promise. So, after na yan, console log natin yung promise. Para makita lang muna natin. So, trigger natin. So, nagkaroon siya ng response. Ito yung kanina na response na first din. So, since promise siya, so pwede pa natin gamitin another await na keyword. So, pwede yan, dalawang await or higit pa. Basta alam ni
Basta lagyan lang natin to. Yan. And then, promise na yon. Yung first promise. Yung one. Lalagyan ko lang 1 and 2. Yung first promise. .json. Or pwede mo na rin i-recta dito. Save natin. Then, log natin. Okay. So, yan. Kanina, no, may dalawa tayong din sa fetch. Pero dito, umikli na siya. Maganda na yung pagkaka-code niya. So, yan yung mga advantages ng async and await na keyword. So, actually, ito data na to eh. So, rename na natin. So, yan. Na-receive na natin yung data. Pinasimple lang, maikli yung codes, and readable rin. So, ayan yung mga advantage ng async await kaysa sa promises na puro dead. Okay? So, yan lang po sa ating tutorial ngayon. Sana nagustuhan nyo. If you like this video, please hit the button like and subscribe ka na rin sa aking channel. Thank you. See you on my next tutorial.